patungkol na rin sa tema na ibinibigay ng Panginoon sa atin para sa taong ito. Yung pagkakaroon ng tapang sa pagsasalita ng mabuting balita at yung pagkakaroon ng tapang na sumunod sa kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Alam niyo po, tatapatin ko kayo, isa sa mga talagang mararanasan natin sa mga huling panahong ito, na siya natin pag-uusapan ngayong umaga, ay magkakaroon tayo ng mahirap na pakikitungo at pakikipagsalitaan sa mga kapwa natin tao. Having difficult times of having conversation with other people when it comes to, lalo na po sa usapin ng katwiran po ng Diyos. Inuulit ko po, mga mananampalataya, ihanda po natin ang ating sarili. Hindi ko po kayo tinatakot, pero ito po ang katotohanan. Nasa mga panahon tayo na talagang mahihirapan tayo pagdating sa ating pakikipag-usap at pakikitungo sa mga tao, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang katwiran po ng Diyos. Minsan nakakatuwang isipin pag nag-evangelism tayo, house-to-house evangelism, mga campus evangelism, at kung saan man tayo pumunta, nakakatuwang isipin na tinatanggap tayo ng mga tao pag pinapangaral natin ang salita ng Diyos. Pero naniniwala po ako na hindi pa nagtatapos doon, sapagkat ang ebanghelyo ay naglalaman ng mga pagsuway. Hindi mo naman kayang ipangaral yung lahat doon sa unang tagpo ng inyong pagkikita. Halimbawa, nangaral ka sa school, ipinangaral mo yung gospel. Nakasama ba doon sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos yung patungkol sa pakikipagtalik sa lalaki, kapwa sa lalaki? Hindi mo pa naisama yon, kapatid. At tiyak na kung natanggap ka man nila ay dahil nakarinig sila ng mga salitang pabor pa para sa kanila. At hindi pa nila naririnig yung mga salitang susuway sa kanilang mga maling ginagawa. At yun po ang isa sa inilalagay din ng Diyos sa aking puso sa mga panahong ito, na magbigay ng paalala sa bawat isa na tayo po ay pagkalooban ng Diyos ng tapang at lakas ng loob na harapin ang henerasyong ito pagdating sa pakikipagsalitaan tungkol sa katwiran ng Panginoon. Dahil ang katotohanan, magkakaroon talaga tayo ng mahirap na sitwasyon bilang mga tagasunod ni Kristo. We will have difficult times when it comes to conversation o pakikipagsalitaan sa mga taong wala pang pagkakilalang totoo sa ating Panginoon. Isa sa magiging dahilan bakit tayo mahihirapan, kasi likas sa atin na bilang tao, takot tayo na tinatanggihan tayo eh. The fear of rejection. Ayaw natin na inaayawan tayo ng tao. Ayaw natin na kapag nagsasalita tayo ay nagagalit yung tao dun sa sinasabi natin. Hanggat maaari sisikapin natin na tatanggapin tayo ng tao sa kung ano yung sinasabi natin. The world will embrace kung ano yung ating ipinaglalaban. Pero ang malaking katotohanan, kapag kasalita ng Panginoong Jesucristo ang ating pong sinasalita, sabi ng Panginoong Jesucristo, the world will hate you because of me. Ang magiging resulta sa pagpapahayag natin ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo, kapupuutan kayo ng sanlibutan dahil sa akin. Naalala ko ang Panginoong Jesus nung siya ay nandito sa lupa. Nagtataka yung mga alagad bakit sa tuwing mangangaral siya, ang nagiging resulta sa marami ay kinapupuutan siya ng mga tao. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad sa aklat ng Juan, Kapitulo 7, talatang 7, na hindi mapupuot ang sanlibutan sa akin kung hindi ako magsasalita sa kanila. Pero kaya sila napupuot sa akin kasi nagsasalita ako. At ang mga sinasalita ng Panginoon ay patungkol sa kanilang mga masasamang gawa. Siguro mas magandang basahin po natin.
Sabi pong ganon, hindi mangyayaring kayo'y kapuotan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapupuotan sapagkat siya'y aking pinatototohanang masasama ang kanyang mga gawa. Merong dahilan kung bakit galit na galit yung mga tao sa Panginoong Yesus pag siya'y nangangaral. At ang isang malaking dahilan kung bakit nagagalit sa kanya yung mga tao, hindi kasi yung typical na gospel na naririnig natin ngayon ang kanyang paraan din ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang ating Panginoong Jesucristo, pag pinangaral niya yung Ebanghelyo, sinasabi niya yung mga maling gawa ng tao. Ipinapangaral niya yung kasalanan. At tiyak na kapag ang ipinangaral mo ay kasalanan, lalo na po sa panahon natin ngayon na sa mga huling panahon na kung saan ay lubos na tumitindi yung pinakawalan ng kaaway na si Satanas. Ang tawag ko nga po dito ay 17 demonic spirit na pakakawalan ng kaaway sa buong mundo na siyang maghahari sa buhay ng mga tao. Ano po yun? Yung tinutukoy sa 2 Timothy chapter 3. 17 pag-uugali po yun. Masasamang espiritu na tataglayin ng mga tao na siyang magiging dahilan para mas magiging mahirap para sa atin yung ipangaral ang mabuting balita sa katotohanan. Meron pa pong binabanggit sa John chapter 15 verse 18. Sabi po ng Panginoong Yesus, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay inyong talastasin o talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Kung nakaka-experience tayo ng too much acceptance from the world, matakot po tayo. Pag sobra-sobrang pagtanggap mula sa sanlibutan ang ating pong nararanasan, dumadami pa yung kaibigan natin, dumadami ang nagmamahal sa atin, dumadami ang nagla-like at nag-heart sa atin, nakakatakot po yun kasi marahil kaya tayo minamahal ng sanlibutan ay dahil tayo ay taga-sanlibutan. Pero kung hindi ka taga-sanlibutan at nasa panig ka ng Panginoong Jesucristo, ganito po ang mangyayari. Ngunit sapagkat kung kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang mga salitang sa inyo ay aking sinabi, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung kinapuotan nila ang ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo maaaring humigit sa ating pong Panginoon. Naalala ko po sila Apostol Pedro nung sila po'y manalangin sa Acts 4:29, yung ating pong tema. Ang sabi nila, ang tawag nila sa sarili nila, Panginoon, ang inyo pong mga alipin. Sapagkat alam ni Apostol Pedro na yung rejection na kanilang nararanasan, dapat yun sa kanila kasi hindi sila pwedeng humigit sa kanilang Panginoon. Kung ano yung naranasan ng ating Panginoon, mararanasan din natin yon kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, sabi ng Panginoong Yesus, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinutupad nila ang aking mga salita, inyo man ay tutuparin din. At pag binaba po natin yan, nagpapaalala ang Panginoong Yesus na kapupuotan kayo ng sanlibutan dahil sa akin. Napakahaba din ang paalala ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 10 verse 16 to 33. Pag binasa natin lahat yan, nagpapaalala ang Panginoong Yesus. Mga kapatid, hindi magiging madali ang inyong sitwasyon kung kayo ay susunod sa akin. Hindi magiging madali ang inyong sitwasyon kapag magsasalita kayo para sa akin. You will have a difficult time having conversation. Yung simpleng pakikipagsalitaan sa sarili mong anak. Yung simpleng pakikipagsalitaan sa sarili mong mga mahal sa buhay. Kaibigan, kakilala, katrabaho. Kung talagang katwiran ng Panginoon
at sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi po magiging madali ang ating pong sitwasyon, lalo na po sa ating panahon ngayon. Naalala ko rin po si Apostol Pablo, dumating sa tagpo na meron siyang isang opisyal na nakausap sa gobyerno na ang pangalan ay si Felix. Itong si Felix ay interesado pagdating sa usapin tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil si Apostol Pablo, he is preaching the whole gospel. Ipinapangaral niya yung buong ebanghelyo. Ang nakakalungkot po kasi sa panahon natin ngayon, nangangaral ang maraming mga pastors and workers, but not the whole gospel. Hindi po kumpleto yung ebanghelyo na kanilang ipinapangaral. Pero si Apostol Pablo po, nung ipinangaral niya ang ebanghelyo, itinuro niya ang patungkol sa pagpipigil sa sarili, matuwid na pamumuhay, at ang paghuhukom ang paghuhukom ng Diyos sa sangkatauhan. Maganda po yung pagkakasunod-sunod niyan. Na kung ayaw nating magkasala, sabi ni Apostol Pablo, at gusto nating lubos na makasunod sa Panginoon, kailangan nating magpigil sa sarili. Hindi po. Ang mundong ito, they are willing to accept Jesus Christ, pero wag nyo kaming pipigilan sa kung ano yung gusto naming gawin. Kaya lumalaki yung samahan ng mga tinatawag na progressive Christianity, lalo na po sa ibang bansa. We will accept your Jesus, pero wag nyo kaming pigilan sa kung ano yung gusto naming gawin. Wag nyo kaming pigilan sa nararamdaman namin. Pero si Paul, yung kanyang ipinapangaral na gospel, ipinapahayag niya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, pero at the same time, tinuturuan niya yung mga tao na kailangan yung pigilan yung inyong mga damdamin. Kailangan yung pigilan ng inyong mga sarili. Kailangan yung pigilan ng inyong mga kagustuhan. Amen. Tinuturo niya po yon. Kasi hindi natin magagawa yung matuwid na pamumuhay. Sabi po doon sa Book of Acts chapter 24. Basahin po natin. Verse 24 hanggang 25. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Felix at dinala niya ang kanyang asawang si Drusilla sa isang Hudyo. Ipinatawag na si Pablo at nakinig siya sa pahayag ni Pablo tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero nung magpaliwanag na si Pablo tungkol sa matuwid na pamumuhay at sa pagpipigil sa sarili at tungkol sa darating na paghuhukom, natakot si Felix at sinabi niya kay Pablo, "Tama na muna iyon. Ipapatawag na lang kitang muli kung sakaling may pagkakataon ako." Nung ipinapangaral na po ni Apostol Pablo yung patungkol sa righteousness, matuwid na pamumuhay. Pag nakarinig ka ng gospel na walang pangangaral ng matuwid na pamumuhay, hindi po ibanghelyong kompleto ang napakinggan po natin. At nung marinig to ni Felix, kasi alam niya hindi tama yung relasyon niya sa kanyang asawa. Inagaw niya lang yan mula sa asawa ng iba. At may kwento po yan na sa panahon natin yung salitang ginayuma, ginamitan ng mga incantation ni Felix yung kanyang asawa, makuha niya lang ito mula sa kanyang totoong asawa. Kaya nung marinig ni Felix, gusto kong makapakinig tungkol kay Jesus. Pero nung nakakapakinig na siya sa pangangaral ni Pablo about righteous living, teka lang, mukhang ayoko na yung Panginoon mo. Kaya ayaw mo ng matuwid na pamumuhay, sabi ni Paul, kasi ayaw mo rin ng pagpipigil sa sarili. Marami sa panahon natin ngayon, mahihirapan tayo na ipangaral yung gospel. Lalo na sa grupo ng mga lefties. Lalo na sa grupo ng mga taong liberal na ang sinusunod nila ay ang kanilang sariling damdamin. Ayaw nila ng usapin patungkol sa matuwid na pamumuhay. Bakit? Kasi hindi sila sanay na pinipigil yung kanilang sarili. Lalo na sa ating mga anak, pinalaki natin yan na ano gusto mo? From age 1 hanggang naglumaki, nagbinata, nagdalaga, ang laging tanong ng magulang sa ating panahon, ano ang gusto nyo?
At sa ganung paraan na-train yung mga bata. At ngayon tuturuan mo tungkol sa pagsunod sa Panginoon, talagang ire-reject nila yung pagsunod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang laging tanong ni Mama at ni Papa, ano ang gusto niyo? Samantalang nung maliliit kami, hindi yung gusto namin ang tinatanong. Ang tinatanong ng mga magulang namin, susunod ba kayo sa gusto namin? Kaya po, mahirap para sa atin, kahit sa loob lang ng tahanan, to have conversation. Minsan nasa kainan tayo, sasabihin mo sa mga anak mo kung ano yung dapat at kung ano yung katwiran ng Diyos, magkakaroon pa ng contentions, pagkakagulo. Ihanda na natin yung sarili natin. Nasa ganung panahon na po tayo na magkakaroon ng pag-aalitan sa loob ng tahanan, magkakaibigan, katrabaho at mga kakilala po ninyo dahil ipinapangaral nyo yung Ebanghelyo. At pagkatapos sabihin yung matuwid na pamumuhay, kailangan nyo ng pagpipigil sa sarili. Hindi ko nga kayang pigilan yung sarili ko. Ang sabi ni Paul sa pangatlo, may darating na paghuhukom. May dahilan para pigilan nyo yung sarili nyo kasi may pagsusulit tayo sa Diyos. At nung marinig ni Felix yan, sabi niya, tama na muna yan. Tigil mo na yung pangangaral mo. Ayan na. Because of preaching the whole gospel, ayaw nang makinig ni Felix sa pinapangaral ni Apostol Pablo. Kung maalala rin natin si John the Baptist, pinugutan po siya ng ulo. Bakit? Sapagkat dahil sa pangangaral niya ng katwiran ng Diyos, sinuway niya po si Herod Antipas sa kanyang pakikisama kay Herodias na asawa ng kapatid po ni Herodes Antipas. Inagaw niya po yung asawa ng kanyang kapatid. Kaya nung sinuway po ni John the Baptist, hindi sinabi ni John the Baptist na I am preparing the way of the Lord. Dumating na ang Panginoong Yesus. Tanggapin niyo siya. Madali pang pakinggan yon. Pero nung nagsalita si John the Baptist, mali yung ginagawa mo, yung pagsasama niyo mag-asawa, hindi tama, inagaw mo yan sa iyong kapatid. Ay nako, pugot ang ulo ang inabot. At marami sa atin sa church ngayon, ang gusto lang natin ay mag-conduct ng mga activities na yung mga tao mag-i-enjoy sila sa kanilang nararanasan. They feel something happiness sa kanilang puso dahil may pakain sa church, ito may inspirational speech na maririnig sa church. Pero church, hindi tayo tinawag para sa ganong bagay. Tinawag tayo para ipangaral ang kabuuan ng Ebanghelyo, ituro ang kasalanan, ang maling pamumuhay, at ikayatin ng mga tao sa totoong pagsunod sa ating pong Panginoon. Hindi magiging madali. At gusto ko lang pong magbigay ng paalala sa atin ngayong araw na ito. Ano ang kailangan po natin? We need the power of the Holy Spirit. Ng banal na Espiritu. Kung wala kang tapang na suwayin yung mga taong gumagawa ng mali, ng may pag-ibig, mga kapatid, ibig sabihin nun ay wala kang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun ang dahilan. Gusto ko pong mapakinggan natin itong mabuti. Ang dahilan ng kapuspusan ng banal na Espiritu at pagbibigay ng kapangyarihan ay hindi para makapagsalita lang ng wika. Hindi yung para pag tumayo ka sa pulpito, pag nagpaawit ka, mararamdaman ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos. That is not the main purpose of the power of the Holy Spirit. Ang main purpose ng power of the Holy Spirit ay para magkaroon ng tapang yung mga alagad ng Panginoon sa kanilang kakaharapin na pag-uusig at pagtanggi ng mga tao sa mabuting balita. Alam ng Panginoong Yesus na kaya na ni Pedro na ipangaral ang mabuting balita. Alam na ng Panginoong Yesus na kaya na ng kanyang mga apostol na ipangaral yung mabuting balita. Pero merong alam ang Panginoong Yesus na hindi nila kaya. Ano yon? Na kapag inusig sila sa kanilang pangangaral, tatagal pa sila. Na alam ng Panginoong Yesus na kapag ipinangaral nila yung salita ng Diyos,
baka bawasan nila o kaya naman ay palambutin nila yung ebanghelyo at ipangaral yung panig sa pandinig ng tao. Sa madaling salita, makompromiso yung gospel dahil sa natatakot tayong makaranas ng rejection sa mundong ito. Bakit tayo magkakaroon ng difficult time sa pakikipag-converse natin sa mga tao? Kasi likas sa atin, takot tayong mawalan ng kaibigan. Takot tayong mawalan ng mga mahal sa buhay. Takot tayong mawalan ng mga taong mahal natin sa buhay. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, pinagpaunanan niya, bumaba ako dyan sa lupa, ang dala ko, hindi kapayapaan, kundi tabak. Magkakaroon ng paghihiwalay talaga yung kanyang anak sa kanyang mga magulang, yung kapatid sa kanyang kapatid. Hindi magiging madali. Kaya po, ang kailangan natin, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, maghintay kayo dito sa Jerusalem. Kasi gusto ng mga aral ng mga alagad. Dahil ang Panginoong Hesus ay bumangon sa mga patay, na-excite na silang ibalita yon dahil sila lang yung may ganong klase ng kwento na pwedeng ipagmalaki. Pero ang hindi nila nakikita, yung nag-aabang na pag-uusig, yung naghihintay na rejection from the world. Kaya tignan nyo kung anong naging kamatayan ng mga alagad. Kaya ang ibig sabihin po ng power, to receive power from the Holy Spirit, it came from the word marthus. Na ang ibig sabihin ay martyr. Ang ibig sabihin ng martyr ay pagiging handa na mamatay sa iyong pinaniniwalaan. Pag tinanggap mo yung power, dunamis, you will be my witnesses. Kayo'y aking magiging saksi, martus. Sorry po. Yung witness, yun yung martyr o martus. Kaya pala kailangan natin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para maging martus tayo. Martyr. Hindi yung gugustuhin mo lang magsalita kasi gusto mong magustuhan ka ng tao. If you are empowered by the Holy Spirit, gugustuhin mong magsalita. Pero at the same time, nakahanda na yung isip mo at puso mo na tanggihan ka ng mga tao. Yun po ang ibig sabihin ng empowerment from the Holy Spirit. At ang huli ko pong paalala, sikapin po natin, 100% nakatawid na tayo sa kabilang buhay. Ibig sabihin, do not conform to the pattern of this world so that you will be able to prove. Paano natin mapapatunayan sa mundo na totoo yung ating pinaglalaban kung nakokompromiso yung buhay natin? Sabi ni Apostle Paul, so that you will prove to them what is good, pleasing, and perfect will of God. Hindi natin magagawang patunayan sa mundo yung tama at mabuti at katwiran ng Panginoon kung tayo mismong mga mananampalataya naglalakad sa magkabilang side ng mundong ito. Yung isang paa natin nasa Panginoon, yung isang paa natin nasa sanlibutan. Magkakaroon tayo ng mahirap na pagkakataon na suwayin talaga yung maling ginagawa ng sanlibutan. Bakit? Kasi may nakikita rin silang mali sa atin eh. Pero kung lalakad tayo ng buong buo, do not conform to the pattern of this world, at magkaroon kayo ng renewal of mind, hindi magiging mahirap sa atin to prove what is good. Hindi magiging mahirap sa atin sabi, ito yung mabuti, yan yung mabuti, hindi mo nga ginagawa. Yan yung kalooban ng Diyos, pero ginagawa mo yung ginagawa rin namin. Kaya po, iyan lang po isa sa mga paalala ko po, o paalala ng banal na Espiritu sa atin ngayong umaga. Hindi ko po kayo tinatakot at pinanghihinaan ng pinahihina ang inyong mga loob. Yun po talaga ang mararanasan. Magkakaroon tayo ng mahirap na pakikitungo sa mga panahong ito sa mga tao pagdating sa pakikipagsalitaan tungkol sa katwiran ng Diyos. So what we need is hindi para baguhin yung sinasabi natin. Ang kailangan natin ay mapuspos tayo ng banal na Espiritu
At ang kailangan natin ay tuluyang wag makompromiso sa sistema po ng mundong ito. Bilang pagtatapos, mga kapatid, we are not called to be accepted. We are called to glorify God, that sometimes it will lead us to rejection at kung mas malala pa ay baka maging dahilan ng iyong kamatayan. At merong isang Amerikano na kilala natin nakaraan na pinatay dahil sa kanyang pakikipagsalitaan sa mga paaralan na kanyang pinupuntahan. Marami ang nagsasabi sa akin, Pastor, bakit ba pilit mong pinapasok yan si Charlie Kirk? Meron niyang issue about sa migration o ano pa mang mga issue na tungkol kay Donald Trump o ano pa man. Ang mahalaga na ipapangaral yung mabuting balita. Ang mahalaga na sasabi yung katotohanan kung ano yung mali. At may ibang usapin tungkol sa bagay na yan. At ang lumalabas na katotohanan kaya talaga sa pinatay ay dahil ibinabahagi niya yung katotohanan. Sinusuway niya yung maling pamumuhay ng mga tao. May mga tumatanggap, pero hindi na tayo nakatingin kung tinatanggap ba tayo ng mga tao. Mahalaga sa atin, sinabi natin yung katotohanan, nakapagbigay tayo ng luwalhati sa Diyos. At sa pagbibigay natin ng luwalhati sa Diyos, hindi po madali. Magdudulot yun ng rejection. At kung mas malala pa, ay baka ito maging dahilan ng iyong kamatayan. Pangit po ng conclusion. Hindi kayo maiiyak. Baka meron kayong masasabi sa comment, Pastor, bakit naman ganyan? Parang hindi kami nai-encourage sa iyong sinasabi. Ini-encourage ko po kayo, you need to be empowered by the Holy Spirit. Do not conform to the pattern of this world. Tumayo po tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po sa umaga.